Meron na ba kayong ideya kung bakit nauuso ngayon ang mga suspension sa mga leader natin? Lalo na yung mga nagbibigay ng pintulot sa mga nagrarally. Katulad ng Maisog Rally na pinamumunuan ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Halimbawa dyan, sa unang binigyan ng suspension ay si Gobernador Hubahib na ayon sa kanya ay hindi man lang siya binigyan ng patas na karapatan para siya ay suspindihin. Ayon sa kanya, yung kasong ibinigay sa kanya ay matagal nang settled o closed na. At ito pa ngayon, ang huli, si Mayor Mike Rama ng Cebu City. Galing, no? Mayroon ba kayo napapansin? Mayroon ba kayo napapansin? Mukhang talagang may martial law na dito sa ating bansa. Kung sino man yung mga nagbibigay ng paintulot, kung sino man yung mga leader na nagbibigay ng paintulot sa mga tao nagpapahayag ng kanilang sa uluubin papunta sa gobyerno, ay sinususpindi. Katulad na lang nitong ni Gobernador Edwin Hubahib at itong si Mayor Mike Rama na sinuspindi din ng 6 months nitong ombudsman nang wala ring patas na pamamaraan. Grabe, no? Grabe itong natin. Ano bang meron sa ating bansa ngayon? Sa gobyerno natin ngayon? At parang binabaliwala na lang nila ang saligang batas. Katulad na lang nitong ating narinig sa Senate hearing, di ba? Kung marinig nyo. Kung sino patuloy? Yung taong may hawak ng katotohanan, oo nga, sa totoo lang, marami siyang kaso. Pero ang tanong, mayroon bang ni isang kaso na siya ay na-convict o nasintensyahan? Hindi katulad ng isang senador na pinipilit siyang dikdikin na si Senatong Jonggoy Estrada na-convict sa isang bribery. Pero inaangkin niyang mas may kredibilidad siya kaysa doon kay former PDEA Jonathan Morales. Sinasabi niyang walang kredibilidad, sinungaling to. Kasi napakaraming kaso. Sino ngayon, sa tanongin ko kayo, sino ngayon ang mas credible? Si Senator Estrada o si Jonathan Morales na wala pang napatunayang kasalanan na hindi pa nahatulan ng hukuman? Grabe, baliktad na. Baliktad na talaga itong... Dito kay Kuya Gob, sinuspindi siya. Kumbaga, hinatulan siya nang walang due process. Diyan pa lang batay sa aking kaalaman, naalala ko tuloy itong nabasa kong article noong nag-aaral pa tayo ng high school hanggang kolehiyo, na mayroon pala tayong batas para sa sarili natin na dapat sundin ng sino man, katulad ng ating gobyerno, na Bill of Rights. Yan na. Kailangang o obligado talagang ang sino man o gobyerno natin na ipatupad yun o sundin nila yun. Kasi nga, nakasulat din yun sa ating saligang batas. Bill of Rights, Article 3, Section 1, na nagsasabing, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. So yun pa lang, sinagasaan na ng ating gobyerno. Hinatulan nila ng suspension si Mayor Hubahib at saka si Mayor Mike Rama. Dahil sa pagpayag nila na mag-assemble o mag-rally upang magpaabot ng hinaing sa ating gobyerno. Dahil ang mga taong ito ay pinahalagan nila ang ating mga karapatan. Ngayon, nagbabayad sila sa ating gobyerno dahil lang sa pagbibigay nila sa ating karapatan na magpaabot ng ating hinaing sa ating gobyerno.
Ngayon, ano bang mayroon sa ating bansa? Mayroon na bang martial law? Siguro sa mga utak ng mga... Nauulit na ba talaga yung history ng martial law ng panahon ng ama ni BBM? Dapat sigurong sumusobra na. Siguro kalusin na natin taong bayan kasi hindi na maganda. Sa ano? Maisog rally doon dapat sa ano? Sa Bulacan. Hindi natuloy. Dahil sa panggigipit din. Tulad din yan. Pero yung last na rally doon sa Dumaguete, nautakan naman na mga nautakan nila na mga may akda ng ano ng rally na yon, ng grupo ng mga may akda ng rally. Pero nabalitaan ko, sinuspindi din ang hepe, ang chief of police ng Dumaguete City. Dahil nalusutan sila na sa rally. Napigilan nila sa Pantawan, binigyan na ng permit doon sa Dumaguete City, pero binawi kalaunan. Kasi nga daw, ganun. Pero alam na natin kung ano ang dahilan. Imbis na lilipat doon sa Freedom Park, bigla na lang isasarado sa publiko. Kasi nga, pag-aari daw yun ni Gobernur Sagarbarya. Pag-aari niya daw yun eh. Nakakatawa na talaga po itong mga leader natin sa ating gobyerno. Binoto ilang buwan pa lang yan si Sagarbarya, umupo dyan sa pagka-gobyerno. Pinatay yung gobyerno si Digamo. Ilang buwan pa lang yan. Inangkin niya siya ang may-ari ng Freedom. Nakakatawa naman itong matarantado ito. Pero nautakan sila, nakalusot. Malaya pa rin nakapagpahayag. At tuwang-tuwa ako. Masayang-masaya ako sa mga dahil doon sa panonood ko sa rally na yon, hindi ko inakala na dadami pala talaga ang mga taong susuporta sa Maisog Rally. Kaya palakpakan natin yun. At naging successful ang pag-organize. Yung mga masayang-masaya ako sa nangyaring yun doon sa Dumaguete. Nautakan sila ng mga organizer. So ngayon, para malaman natin kung ano ba talaga ang dahilan ng pagkakasuspindi kay Mayor Mike Rama ng Cebu City, panoorin natin itong interview sa SMNI. Pero bago yan, paki-like naman, paki-share, paki-subscribe at paki-hit naman ang notification bell para updated kayo sa mga kaganapan dito sa ating channel. So tara, panoorin natin sabay-sabay. Mayor, ano na itong nangyayari ngayon na mukhang kayo na naman ang natatarget? May suspension order daw kayo, Mayor, ombudsman pa. Ano po ba ito, Mayor? Binaano ko na, pinaubaya ko sa mga lawyer ko dyan. Saka ayaw ko na munang magsalita ng marami. Kasi hindi ko maintindihan. MJ, bakit nagiging wholesale yung preventive suspension ng issue ng salary. Hindi naman ako payroll maker, ha? Oo, kasi Mayor, nung nakaraan kasi, di ba, na-approve mo yung Maisog Rally. Wala namang issue noon. Tapos nagkaroon ng rally naman sa... Bakit bang... Dapat walang issue kasi rally yan eh. Constitutionally protected yan. Nung pumayag naman yung gobernador ng Davao del Norte, si Governor Hubahib, bago Maisog Rally doon, na-serve din siya ng suspension order. Parang ganun po yung mga pattern, Mayor. I wish it's not going to be in that direction. Kasi alam mo naman ako, I'm a man of peace. And I always stand on as I'd like to be very clear, rule of law. Saka ako naman ang Vice President ng PDP po. Noon po naman ako, PDP rin ako, yun, PDP laban, pero kayon PDP na lang kami. Yung kuna ko, under ako ng PDP.
Kaya meron kaming fundamental principle dyan eh. Wala naman yung sinasabing to overthrow a government. Wala. Ano yun? Democrat socialist kami. Tapos may pagka-humanism. May Diyos po kami. Atheism. At saka participatory yung panggobyerno or good governance yung highlighted namin. Kaya MJ, magpapakat na, no? It's really surprising. Ang dami kong meron akong kaso sa gobernador. Very clear yung abuse of authority niya sa Office of the President. Wala pa namang movement. Meron akong kaso, tagal-tagal na, dyan sa Ombudsman. Very clear yung airtight yung evidence, yung plunder. Wala pa namang resolution. Hindi ko na maintindihan. Mayor, natanggap po ba ninyo yung kopya ng suspension order? Wala pa. Nagkaroon po ba ng pagkakataon, Mayor, na kayo po yung makapagpaliwanag? Nagkaroon po ba ng investigasyon? Wala rin. I cannot remember. Wala. So, Nung nakita ko sa newspaper yan, it was only a media matter. I directed right away my city administrator to take the matter seriously. Kasi sabi ko, pag sahod ay matatagal, kontra ko yan. Kaya galit na galit ako sa mga tauhan ko, bakit matatagalan yung sahod? Kasi ano po ako, I'm a labor management government practitioner. Ako po ay isang presidente ng Philippine, yung naging presidente ko ng PABA, Association on Voluntary Arbitration. Ibig sabihin, I am a part of even sa PMAP, yung Philippine Association of yung mga managers. Plus, I'm a member of MAP, Management Association of the Philippines. Alam ko po yung importance ng sahod. Bakit ako nagiging preventively suspended for not releasing or not paying? That cannot be a possibility. Kaya, ewan ko bakit ang bilis-bilis. Mayor, bilang Yes. abogado, ano po ba ang nakikita ninyo dito na dapat proseso? Taking from the word of a lawyer. Alam mo, I would allege that there is injustice here. There really is oppression here. It cannot be a fair assessment. Alam mo, MJ, ako'y nagdidesisyon din. Being a voluntary arbitrator po. Alam mo, ako rin ay being a personal manager, di naman basta-basta gagawa ka lang ng preventive suspension po. Yung preventive suspension sa labor, yun to allow anyone not to be in access with any documentation or evidence pag ikaw yung directly involved. Hindi naman ako directly involved yan. Bakit nagiging ako yung ipipreventively suspend? Nga nung sumama yung, kung meron umpisa, bakit aabot pa sa akin? Ako pa talaga ang yung directed na talagang yung ulo ko talagang should be into jeopardy. Kasi marami kasing issue nangyayari sa Cebu City. Alam mo, marami. Kaya nga ako, sana pumasok ang national government. Kasi may governor dito sa Cebu City nakikialam na hindi naman within her territory in Cebu City. It's a highly urbanized city. Nakikialam sa tubig. Ako naman yung appointing authority. Nakikialam yun sa City Port Authority. Kaya maraming nangyayari. Kaya ito ngayon, parang, ewan ko, bakit parang nagiging John the Baptist po ako eh. Ang gusto-gusto nila ng ulo ko. Kawawa yung mga kasama ko, na mga empleyado, wala naman, sa tingin ko, wala rin sila kasalanan. They have reason why perhaps na hindi nababayaran at the beginning yung mga taong nag-a-accuse.
Mayor, Hindi ko naman sinasabing hindi sila babayaran. mm. Ako lang nga magbabayad sana eh. Pero sir, Kasi alam ko yung how important yung salary. opo. Pero sir, Opo. meron din po bang factor yung kaugnayan ninyo as a close friend of former President Duterte and a ranking member of the PDP doon sa mga naging turn of events? Alam mo, I do not wish to connect. Kasi alam ko rin si President Bongbong Marcos. Silang dalawa, Marcos Duterte, unity po ako. Ang tatlo, ako po yung nag-organize. Hands-on po ako ng pinakamalaking rally dito sa South Road Property. Marcos Duterte. Bakit? Gusto ko malaman, away na ba yung dalawa? Mukha. Kasi kagabi... Tama na. Yung Vice President, talking about the Vice President. Ay, Kasi wala si former President Duterte, tapos naman yung term niya, no? Pero siya yung chairman ng PDP. Yung President, si Congressman Pito Alvarez. Saka kasama ko sa PDP, Senator Bato de la Rosa, Senator Francis Tolentino, Senator Robin Padilla, at saka yung sinasabi kong kami yun ang nag-compose ng PDP laban na ngayon mayroong amendment na inapprove during yung convergence dito sa Cebu City na PDP na lang. Wala nang laban pero lumalaban pa rin. pero Mayor, na-expect po ba ninyo, sir, na ganito yung dadanasin? Hindi. Hindi itong kaso na ito. Hindi. Mm. Nakikita ko Mm. maraming kaso pinapile sa akin for standing for what is right, for exercising police power as a mayor, for enforcing the law, for engaging in provision ng NAPOLCOM yung operation, supervision, and control. At saka, for being the mayor of the city of Cebu, a highly urbanized city na hindi naman dapat makikialam yung governor unless ano yung mga intensyon, unless mayroon silang mga negosyo kung ano negosyo nila, kaya pumapasok sila. Kaya nga ako, nananawagan na ako noon pa. Nananawagan na po ako ng national government. Nananawagan po ako ng Malacanang na bababa na kayo para ma-focus yung issue ng MCWD na parang mayroon ng dalawang board. Parang board ni Governor at saka board na appointed ko na hindi nakapasok. Tapos doon naman sa CPA, hindi ko maintindihan bakit parang lumalakas yung CPA na yun. Sino bang mga taong tapos nalalaman ko na lang that it might be somehow connected kasi nag-i-expand ng work. Hindi nga naghihingi ng building permit. Saka they proceed with all of this. Wala na silang binibayad ng mga fees. The worst, talagang with impunity yung development na talagang in-stop ko. Mayor, mayong gabi si Yes. Admar po ito ulit. Admar, yes, Admar. Kamusta yung operation ng ating LGU po after nitong mga balitang ito? Hindi pa, nandito ako sa Maynila. Tapos uuwi na ako hopefully bukas. I wish I can have yung opportunity to speak with all the people. Baka sa hapon sa Plaza Sugbo na para marinig naman nila yung panig ko. Bakit nagkaganito ito? Di ko maintindihan. Ang bilis-bilis ng ombudsman
Pero yung mga kaso ko, ang tagal-tagal na yun, pinapile, wala naman. Kaya hindi ko maintindihan, bakit ako ba ang talagang gustong-gustong yung ulo ko? Yun talagang, I felt a little, I really strongly felt bad. Very, very bad. Gumagawa lang po ako ng tama. Hindi man ako nagnanakaw ng pera. Hindi. Hindi Opo. ko maintindihan. I'm fighting for what is right. Opo. Mayor, Ito na nangyayari sa akin. Admar, opo. MJ, pagdasal niyo ako na I will keep my cool. Opo. Pero Mayor, itong sinasabing 10 buwan na hindi daw naipasahod sa mga nailipat na mga empleyado dyan sa City Hall, ito na po ba'y na-resolve ba sa pagkakaalam nyo po? And matagal na ba itong na-resolve ba? Anong taon po ito cover? Kaya nga, per my instruction, upon learning on what has been happening, kinonfront ko yung city administrator ko at saka ginawa na lang according to my city administrator. Yung naririnig ko, binayaran na at saka pinoproseso pa yung succeeding months. Mayroong mga reason dyan. Ayaw kong magiging spokesperson sa nangyayari doon sa baba. Kasi mayor na sa taas. Mayroong tao doon sa baba. Kaya I want them to speak out at the same time that they will be given also the opportunity to air their side. Ako po, being the mayor, hindi na po pwedeng iiwanan ko sila. Talagang kung anong mangyayari, sama-sama kami. Opo. Ito pong mga empleyado na sinasabi po ng dito sa ombudsman, ito po ba'y matagal na kahit sa ilalim po ng inyong pamumuna mula pa noon, pang ilang termino nyo na po ito, andyan na po dyan sa City Hall? Hindi ko malalaman kung lahat. Hindi ko malalaman. Pero mayroong matagal na, tapos baka yung iba, job order, kasi mayroon kasing job order, may contractor, may regular. Kaya, in a matter of time, yung kung ano yung mga allegation dyan, it will be properly answered and it will be forming part of whatever available remedy na para sa amin. Opo. Nabanggit niyo po, Mayor, na marami ng mga ganitong nangyari sa inyo considering na matagal na rin po kayo na naging mayor. Pinipili pa rin po kayo maging mayor ng ating mga kababayan at naharap niyo po ito. Wala naman pong, hindi naman po kayo convicted. So, malamang sa malamang yung hinala siguro ng mga supporters ninyo, ganun din ba yung hinala niyo po, Mayor? Ibig sabihin, yung panahon, there was a time na I was solving a traffic obstruction. Saka naging politika, na-suspended po ako. Pero ngayon, ang ganda-ganda na ng daan nawala na yung island. Pangalawa, wala naman kami sanang suspension, DILG nag-move, wala kami, exonerated kami lahat anong nangyari? Talagang pinasaka doon sa presidente. Hindi ko na, yung presidente naman, namatay na, I'm no longer with their party po. Ang nangyayari, ang asawa ng kalaban ko po, yung naiwan. Kasama ng mga councilors na kasama nila, naging collateral damage. Lahat kami, kasama yung vice mayor, sinuspende po kami. Sinuspende kami. Wala naman kaming kasalanan. Yearly naging politika and pumasok doon sa office of the president na wala na kaming chance. Hindi kami binibigyan ng chance to present our side in the same manner that we were given the opportunity at the DIFG. Ito naman, kaya sinasabi ko, napakabilis naman. Pinail ng April, tapos ngayon, May,
suspended na. Prevented. Meron naman akong pinahal doon sa lokal, merong mga cases pinahal against me. Buti naman, binibigyan ako ng opportunity pag-present ng side ko. Naalala ko nga na-interview ako at one time sa Davao. MJ? Opo. Jamal? In-interview ako dyan. Yung mayroon akong kaso na just because I got married, ngayon nakaso ako. Nakakatawa ang kaso yun eh. Kung hindi ko pinakasalan yung asawa ko, wala akong kaso. Pinakasalan ko yung asawa ko, nagiging, naalala mo yun? Opo, pero Mayor, sabi nyo nga po, April pa ito, tapos meron agad na resulta. Di nyo alam kung imbestigahan ba ng proper. Pero meron ding mga kagaya ng na sinapit po ng governor ng Davao del Norte na matagal na yung issue at naresolba na, binuhay pa. Ganun na ba yung bagong Pilipinas? I do not want to cast aspersion if kasama ako. Basta lang, gusto ko lang, I want justice while I am alive. Kasi maraming injustice nangyari sa akin. Marami pa. And nabiktima nga ako ng PICOS. Panalo na natalo. Tapos nabiktima po ako ng I was being accused of drug protector. Hindi na nga ako naninigarilyo. Saka wala naman akong gwardiya, lahat-lahat. Na-insert po ako. The former mayor yung pinag-uusapan. Ang nabasa po ako. Iyak ng iyak yung mga relatives ko. Ito na naman. Pasok na naman itong pero sige lang. Ito naman by standing for what is right, but doing for the good of the people, for as long as I am still allowed to serve. Kung naman nagsiserve ako, with or without position po. Opo. Ginawa ko na yun. 3 years po ako walang posisyon kasi napikos po ako. Opo. Nagsiserve pa rin ako. Opo. Mayor, ayaw nyo pong maniwala na may kaugnayan ito sa susunod na halalan. Hindi mo rin masasabi. Hindi mo rin masasabi. Lahat ay possibilities po. Lahat. Pero Diyos ay nakakaalam po. Ang Diyos ay nakakaalam kung wala naman akong ginagawang mali. Kung meron akong ginagawa, it's in line with police power. It is in line with bringing what ought to be done being the mayor. At saka, yung mga ginagawa ko po, pumapasok yung governor na hindi naman territory niya, I am only standing what belongs to the city of Cebu. Opo, bilang panghuli na lang, Mayor, mensahe nyo po sa mga taga-syudad sa Sugbo, sa gitna po nitong mga panibagong issue pong kinakaharap po ninyo ngayon. Huwag yung issue, challenge. Challenge, hamon. Kasi pag issue, parang mali na tayo dyan eh. Ang pinaka-importante po, dasal. Importante, Atmad, dasal, saka MJ, dasal. Na ako po, ang pamilya ko, and all my relatives and my supporters will keep to be sober. Pangalawa po, dasal, saka dasal, na it will not much affect everybody's. May isa pa nga nag-detect sa akin, yung mata daw niya ay talagang hindi na makuklose kasi iyak ng iyak yung nangyayari sa akin. Talagang I really also join, with their feeling of grief. Saka the statement that I usually do, the show must go on. Life has to be spent by. And most of all, huwag lang talagang magsusurrender. Sinasabi ko palagi yan. Yung grupo natin, walang iwanan. Padigong padunot.
no surrender, no retreat. YBI. Saka mayroon pang joke ako. Pag wala kang kape, huwag ka manghingi ng pag wala kang kape, huwag ka manghingi ng tanod. At saka huwag ka magmadali mamatay. Pag wala kang kape, wala kang walay magbilad. At panang huli, ang pinagpalahuli, no ID, no entry po. Magandang gabi ang mga kaibigan ko dyan. Dagang At salamat. saka, kumusta mo lang ko sa lahat.